Kaibigan, simulan mong mamatay sa sarili at hayaan ang Panginoong Yesus ang mabuhay sa buhay mo. Now, ang tanong, saan ba tayo mamamatay? Una, kailangan mong mamatay sa kasalanan. Sabi sa Romans 6:11, at dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Kaibigan, kung nanampalataya ka na sa Panginoong Yesus, ay nananahan na sa iyo ang banal na Espiritu at ang magiging katunayan nito ay ang pagkamuhi mo na sa kasalanan. Pakinggan natin ang testimony ng isa nating kapatid kung paano siya namatay sa sarili at nabuhay para sa Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jay Hemora. Ang buhay ko po noon, nung hindi ko pa nakikilala si Jesus, isa po akong makasalanang tao. Isa po akong drug addict, lasinggero, babaero, at sugarol. Hindi po kami mayaman, pero lately ko lang na-realize paano ko ba nagagawa ang mga bagay na iyon noon. Mula nagbinata ako at nagkaanak na ako ay paulit-ulit na lang sa paggawa ng kasalanan. Isa akong makasarili at walang kinikilalang Diyos sa buhay ko sa panahong iyon. Taong 2021 nang mapanood ko si Brother Mike sa YouTube. Tinapos ko ang video at tinamaan ako doon ng matindi sa mga pahayag niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at napaluha na lang ng di ko namamalayan. Mula noon, tinanggap ko si Jesus sa buhay ko at hinanap ko ang mga kasagutan sa mga tanong ko sa buhay. Mula noon, nagsimula na akong sumunod sa kagustuhan ng Diyos na gawin ko. Ako din po ay sumali sa D-group na pinamumunuan ng masipag at mabait kong D-group leader na si Brother John Richie Gaela, na siyang nagturo sa akin at nagpakilala sa akin kung sino ba talaga si Jesus sa buhay ko. Na-realize ko na tunay akong mahal ng Diyos dahil sa madaming taon kong nananatili sa pagkakasala. Sa loob lang ng isang taon niya ako binago. Nagpapasalamat din ako sa mga magulang ko at sa asawa ko na hindi bumitaw sa pagmamahal sa akin hanggang sa ako'y magbago. Sa ngayon, ako po ay isa na ring D-group leader na nagpapacilitate ng Bible study at active na din sa pag-attend ng Sunday service sa church. If I had never met Christ, malamang wala na ako. Wasak ang pamilya at di na siguro ako papansinin ng mga kapatid ko. Mula ngayon, ang lahat sa buhay ko ay pinapatungkol ko na sa ating Diyos at patuloy na ginagawa kung ano ang nakakalugod sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa ating Panginoon. To God be all the glory, honor, and praise. Amen. Salamat sa iyo, Jay. Ako ay sobrang na-bless sa bilis ng transformation mo. Nakita ko na talagang nananahan na ang banal na Espiritu sa iyo at kumikilo siya para sa iyong pagbabago. Now, balik tayo sa message. Pangalawa, simulan mong patayin ang mga pagkakaibigan na hindi nakakapag-influence sa iyo papunta sa Diyos. Marami akong iniwasan ng barkada noon upang mapagtagumpayan ko ang temptation ng babae at alak. Alam ko na mahina ako at baka sa halip na sila ang madala ko sa Panginoon, ay sila ang humila sa akin pabalik sa bisyo. Kaibigan, kung ito ang nagiging sagabal para ka magamit ng Diyos, ay kailangan mo itong patayin. Pangatlo, kailangan mo patayin ang ambisyon na maglalayo sa iyo sa Diyos. Maaring mahal na mahal mo ang iyong career at talaga namang nagtatagumpay ka sa kumpanya na iyan. Kaya lang ay kung dyan din galing ang temptation, ay kailangan mong tanggalin yan sa buhay mo. Pwede ring ambisyon na maging isang magaling at kilalang atleta. Pero kung ito magiging dahilan para hindi ka magkaroon ng time sa Diyos, ay kailangan mo itong itigil. Sabi sa Marcos 8:36, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Narealize ko na kahit makuha mo ang lahat ng gusto mo na binibigay ng mundo, ay sa bandang huli ay wala pa din itong saysay kung hindi ang Panginoong Hesus ang nakaupo sa trono ng buhay mo. Ating natutunan na kahit makuha mo ang lahat ng gusto mo na binigay ng mundo, sa bandang huli ay wala pa din itong saysay kung hindi ang Panginoong Hesus ang nakaupo sa trono ng buhay mo. Ano ang mas gusto mo?
Ang galing sa Diyos o ang binibigay ng mundo? Paano mo ito isasakatuparan sa iyong sarili? Ang pahayag na ito ay dapat nating ipalawig at ibahagi sa ating mga kaibigan at mga kakilala. Naisip mo na ba kung kanino mo ito ibabahagi?